Paok nagulat ang nalaman na ang bahay pala na ni-raid nila ay kay Attorney Harry Roque at tila wala silang kaalam-alam na ang may-ari pala ng bahay na yon kung saan nagtatago ang dalawang pugante ay pagmamay-ari pala ng isang former senator. Tanong lang, paano pala kung alam nila na kay Harry Roque ang bahay na yon? Posible pa kayang ituloy ang pag-raid ng mga pulis doon? Comment nyo nga sa comment section. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, subscribe na ako. This is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. Kaya't, wag na natin patagalin pa. Let's go! Simulan na natin. Paano napag-alaman na bahay ni Harry Roque ito? Tumawag po kasi yung staff namin, yung mga police namin, yung mga technical persons namin. Tumawag sa akin, alas 2 sa madaling araw, sabi, Doc, huwag ka sana mabibigla ha, maghanda ka lang. Sabi ko, bakit po? Sabi niya Doc, ang bahay na pinagkunan natin, kung saan tayo magsiserve ng mission order, mukhang bahay ni Harry Roque. Yun pong pagkakasabi, Christian. Mukhang bahay ni Harry Roque. Di syempre, nagtanong ako, paano mo nasabing bahay ni Harry Roque? Sir, kasi nung pinalibutan na natin yung lugar, may nagpuntahan ng mga neighbors. Sabi ng mga neighbors is, pinasok niyo pala ang bahay ni Secretary Roque. Di sabi ng staff namin, paano mo nasabi, ma'am, na kay Secretary Roque? Alam po nung buong village na sa kanilang mag-asawa po yan, in fact, officer ng Homeowners Association. O, tingnan nyo. Diba? Tapos tatanggi pa ito si Harry Roque, hindi daw kanya yung bahay. Alam ng buong village, diba? Alam ng buong kapitbahay. Nagsisinungaling ba yung kapitbahay? Ikaw yung lagi nakikita doon. Alam nila na ikaw yung may-ari ng bahay, tapos tatanggi pa. Diba? Todo tanggi. Na hindi daw kanya yung bahay. Tapos ngayon, eto yung paok ay, hindi ko alam bakit ganito. Hindi nila alam na kay Attorney Harry Roque pala yung nire-raid na nila. Diba? Wala silang kalam-alam. So yun, tuloy pa natin. Nila doon sa Pinewoods daw, sabi nung taong nag-provide ng information, yung mga neighbors, na officer nga po ng Homeowners Association, si Mrs. Roque. So nung nalaman na natin yun, Christian, nag-social media exploitation na tayo. So we informed our staff, check nyo na sa social media anything that you can dig on the particular location, the particular address. Then we found many materials online, TikTok, etc. Na yun nga po, kay konektado kay Secretary Roque yung bahay na yon. Tsaka may mga nakita rin akong video na parang pineflex niya yung bahay, no? Na nandun yes, siya. sir. Yun po yung yun daw po talaga. Okay. So ang tanong, sabit ba si Harry Roque dito? Ngayon, nag-meeting na kami sa DOJ dahil dyan. Sabi nga namin I just came from a meeting this evening. So, pinag-usapan na po namin yan. So, sabi na ng DOJ, ng ating task group, kasi po si Secretary Remulla, by the way, Christian, nag-assign ng two sets of prosecutors. One set of prosecutors for Bamban, one set of prosecutors for PORAC. So, may kasamang DOJ, PNP, NBI, AMLAC, Immigration, PAOK. So, parehong sets po yun. So kanina, ka-meeting namin yung dalawang yung dalawang task group na yon. Tapos pinag-usapan na namin. So, sir, paano na ito ngayon? May mga ganitong mga ebidensya, not evidence at this point. Merong ganitong mga informasyon na nagli-link dito kay former presidential spokesperson Harry Roque. So ang usapan namin kanina, then we will have to now, as a task group, we now have to start doing case build-up against Secretary Roque. Okay. When you say case build-up, ibig sabihin, iniimbestigahan na siya. Yes, sir. Maghahanap na kami ng ebidensya kung meron man o wala. Lagot ka, Harry Roque. Iniimbestigahan ka na. Kapag yan, nalaman nila na sangkot ka talaga dyan, ay kulong ka, magtago ka na. Diba? Kasi hindi titigil ang ating gobyerno na mahanap kung sino talaga yung totoong may sala sa pagpupugante na, sa pagpapatago dyan sa mga pugante na, di ba? So, ayan, hindi titigil ang gobyerno na makita o mahuli
yung mga sangkot dyan sa illegal pogo na yan. Kung wala naman talagang sapat na ebidensya para mag-ugnay sa kanya, hindi naman namin po kakasuhan, hindi namin pipilitin yan. Pero again, kung meron tayong makita, Christian, na sapat na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa kung anumang pagkakasala, kakasuhan po namin siya. So yun lang ang masasabi namin at this point. Wait lang. About doon sa kaso-kaso. Kasi ang kaso-kaso niyan, di ba, ang dami na ilang hearing na. Ang damaan, di ba? Wala man lang na ipapakulong. Di ba kung napapansin ninyo, wala man lang kahit isang naipakulong, ang dami ng ebidensya na nakalap nila. Di ba? Puro hearing. Tanong tuloy ng mga taong bayan sa mga nababasa ko sa comment section. Drama-drama, di ba? Drama-drama. Puro hearing, wala namang nangyayari. So ngayon, ito, hearing na naman to kay Atty. Harry Roque. Sigurado, imbestigahan na naman to hanggang saan. Ilang buwan na, ilang taon na ang lilipas, wala pa rin, di ba? Tuloy-tuloy lang lagi ang hearing, tuloy-tuloy ang imbestiga para may makita sila na nagtatrabaho sila. Ang problema nito, walang nakukulong, di ba? Ngayon, sa tingin ninyo, gusto ko lang malaman ang inyong comment, ang opinion ninyo. Mga ilang taon kaya ang hearing na aabutin nito bago makulong ang mga may sala talaga, di ba? Hindi ko alam kung totoo ba yung pag-iimbestiga nila. Alam ko ba nag-iimbestiga sila, pero ang hirap magpakulong pag mayayaman ang ikukulong, 'di ba? Ang daming hearing. 'Di ba? Pero pag mahirap ay kahit hindi pa nag-hearing 'yan, ay basta maaktuhan ka, may ebidensya lang, ay ikukulong ka muna agad. Okay. We are now investigating Secretary Roque. Okay. Napanood niya naman yung pagdinig ng Senado, no? Tama po ba? Yung sagot Yes, niya doon? Christian. Okay. Yung claim niya na hindi raw siya ang may-ari ng bahay. Ang may-ari yung korporasyon kung saan meron siyang interest. Ibig sabihin, stockholder or shareholder siya doon sa company. Ang pangalan ng company, PH2 Corporation. Pag may may-ari ng Biancham Holdings and Trading Corporation. Okay? So, it's company-owned. Pero involved siya rin sa company. Ang sabi niya, he was not in possession of the house. Ang in possession of the house daw, yung nangungupahan simula January this year. Do you buy that? Kumbaga, is that enough to extricate himself from any liability or involvement in what you have found? Siyempre, Christian, it is premature at this point to say either way na pwede siyang it's enough to extricate him or it is not enough to extricate him. Kasi ang meron pa lang tayo ay yung kanyang testimonya kahapon sa Senado. On the basis of his testimony sa Senate kahapon, naghahalukay na nga po kami nung tungkol doon sa Bancham, tungkol dito sa PH2. So, premature pa at this point to say na sufficient na yon to extricate him or whatsoever. Basta, we just follow the usual na utos sa amin. We just follow where the evidence would lead us. Pero hindi ba napataas yung kilay niyo rito? Kasi hindi naman natin pwedeng pag-usapan itong bahay sa Benguet in itself, no? Kasi una na lumutang yung pangalan ni Harry Roque dun sa mismong raid niya sa Porac, Pampanga. Tama po ba? Sa dokumento. Tapos yung dating Mr. Supranational, na hanggang ngayon yata staff niya, apparently, stockholder din ng Biancham Holdings and Trading Corporation. Tapos, itong Chinese fugitive, nahanap dun sa bahay, kung saan hinahanap nyo, yung isang person of interest sa Porac Pogo Hub. At yung bahay na yung konektado kay Harry Roque. I mean, logically, what do you make of that? Yeah, Christian, there are so many coincidence. Kung coincidence lang po yan, that's too much of a coincidence na po at this point. Kaya nga po kanina, nag-decide na po kami na formally imbestigahan na po si Secretary Roque sa kanyang posibleng pananagutan kung meron man dito sa mga kasong ito. Sapagkat napakarami na kasi, Christian, masyado na maraming coincidences. Sabi ko nga sa iyo, nung una tayo nag-usap sa programa mo, nung una, wala kami makita kasi na sapat na batayan. Hindi pa malakas yung aming duda. Baka nagkataon lang kasi yung nakita yung mga papel, yung kanyang executive assistant, nakita natin yung mga dokumento doon. So, noong mga panahon na yun, duda lang, no? Ngayon kasi ang dami na So kaya, we had to decide formally now, kanina lang, an hour ago, na tuloy-tuloy na po ang aming pag-iimbestiga rito sa kanya kasi too much of a coincidence na. Mm-hmm. Yes, so far ba, have you tried to get in contact with him? So, yun po ang magiging trabaho naman yun ng task group. Yung head nung
task group na nag-iimbestiga sa PORAC, isa po sa ipapatawag nila, kung magkagayon man, ay si Secretary Roque na nga po. They have to ask him these questions already. And then, if he's able to sufficiently answer kung bakit may mga ganong connection siya, wala naman siyang pananagutan, wala tayong problema doon. We will not pursue a case kasi we have to base it on the strength of the evidence presented to us. Yung sa ano, yung una niya kasing nadikit siya doon sa organizational chart nitong Lucky South 99. Tama po, di ba? He was mentioned as the legal. Nakalagay lang doon sa Legal dokumento officer. legal. Legal officer. Abogado ng Lucky South 99. Ang kine-claim niya, hindi raw siya abogado noon. At nanggigigil pa nga siya kahapon, di ba? Sinasabi niya, dapat tanungin niyo sino nag-prepare niyan. Hindi raw niya inauthorize yan. Do you buy that? Na hindi siya talaga yung legal officer? Teka lang. Doon tayo sa hindi inauthorize, yung nalaman nakita ng court Senate, di ba? Nakita yung perma at saka yung pangalan niya doon sa Lucky South 99. Or di ba? Sa Pogo na yan, na siya yung legal attorney. Pero dapat nung pagkakita niya pa lang, umalma na siya. Dapat nagsampa na siya ng kaso doon Officer ng Lucky South 99. Medyo mahirap sa amin bilhin yung mga bagay na yun, yung contention na yun, sapagkat he has been assisting Cassie Leong in various capacities in relation to that PORAC Pogo. No, ang tama lang siya doon is he has no knowledge of the actual preparation. No? But then again, the actual preparation of the chart, so to speak, or the organizational chart. But then the document itself would stand as an attachment to the document submitted by Lucky South 99 in its official application to PAGCOR as an internet gaming licensee applicant. So that stands as of now. So, kung matutuloy man ang kaso, assume mo na may makakasuhan si Secretary Roque dito, si Attorney Roque, pagdidebatihan na nila yan doon sa korte kung ano ang mananaig, di ho ba? Pero kami, we're not buying na kasi Christian dahil too much of a coincidence na kasi Christian. Sobrang dami ng, masyado na maraming nag-uugnay. Kaya we have to fully investigate Attorney Roque now because of these too many coincidences, quote-unquote coincidences. Dami na eh. Kung iniimbestigahan niyo siya, so basically, how are you treating him? Kasi kanina, sabi niyo si Juan yun, person of interest. Si Harry Roque, ano siya? Hey, what are you doing? Just making money. No, but for real. Yeah, let me show you. Most people don't know this, but the best way to make At this point, that would still be the classification. Kasi hindi pa naman, kanina pa lang namin pinag-usapan, less than an hour ago, yung gagawin naming hakbang. So, by tomorrow, bubuksan na po yung formal investigation sa kanya noong task group. So, I will defer to the task group head, to the prosecutor handling the task group for PORAC, kung paano niya i-classify si Attorney Roque by the time that they formally open the investigation tomorrow on his possible involvement. Okay. DOJ po ito, no? Yung nangunguna. Yes, sir. Interagency Council Against Trafficking. Okay. So, mga hanapin niya, syempre, SEC registration ng kumpanya, tapos sino mga incorporators, shareholders, lahat yan, di ba? Tapos, sinasabi niya, ng documents. Okay na yan. We have, Yung ganyan nakakapal, ang taas na ng ilang boxes na of documents ang ito-turn over namin tomorrow dito sa mga prosecutors natin, sa task group natin. Okay. Sorry, sir. I was referring to documents pertaining to Biancham tsaka dun sa PH2 Corporation in connection with the... No. Hindi ko rin nalinaw. Wala pa po tayo sa Biancham and PH2 Corporation, Christian. I apologize. Okay. Wala pa po tayo. Hindi ko rin nasabi sa inyo, sir. Sorry. So, balikan po natin yung bahay na ito. No? Sabi nyo kasi, very urgent yung pagtugis doon sa person of interest, kaya hindi na kayo nakapag-apply ng search warrant. So, ibig sabihin, hindi nyo nahalugog, hindi nyo napasok yung bahay. Tama po? Hindi po. Okay. Pero... Yeah. Go ahead, sir. We need the search warrant para naman mas maayos yung paghalugog natin. No? So, wala ko tayo nakuhang ganoon, kaya mission order lang. Kaya the mission order is specific to a location and specific to a person.
Kasi kung search warrant ang nakuha natin, ma-identify ng warrant kung sino yung hinahanap natin at ano yung mga hinahanap natin. So, mission order lang, kaya tao lang si Wang Yun. Incidental to the implementation of the mission order, nahagip po natin ito si Sun Liming. Okay. Pero mag-a-apply ba kayo ng search warrant para mahalughog yung bahay? Hindi pa ho natin binibitawan yung bahay, napapalibutan pa po yun ng mga operatiba ng Philippine National Police, sapagkat kasama rin po natin dito yung PNP sa pangunguna ng Task Force Schemer, yung binuong Task Force ni Secretary Abalos. So, binabantayan pa po nila yung lugar. Then, I think mag-uusap-usap yung mga prosecutors if they would apply for the subsequent search warrant para mapasok po yung lugar na yon.